Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Okay, so itutuloy po natin yung aking huling discussion natin about the kinsman's redeemer. At dito kitang-kita na talaga natin kung ano yung idea ng isang kinsman. Okay, tayo kasi sa modern times ngayon, alam lang natin kay Jesus Christ as a redeemer. Ganun lang siya kasimple. Pero hindi natin nakikita kung ano ba talaga ano ba exactly yung nangyari na inaccomplish ni Christ para sa ating kaligtasan. So it is more, ang salitang redemption is more than doon sa tinatawag na parang tinubos ka lang sa iyong kasalanan. Di ba? Si Jesus namatay, tapos tinubos niya tayo, yun lang yung ating basic knowledge about Christ as the Redeemer. Ngayon, napakaganda kasi ng sa Old Testament. Sa Old Testament talagang binigyan ng focus o yung emphasis kung ano yung finulfill ni Christ doon sa cross. Na si Christ ay ating kinsman. Ibig sabihin ng kinsman, siya yung relative. Di ba yung tanong ko nakaraan bakit ka nga ba ililigtas ni Christ? Sino ka ba? Hindi naman tayo kano-ano ni Christ Hindi ba? Pero rito sa kwento ng kinsman redeemer, na tayo ay by virtue of adoption, inadapt tayo ng Panginoon, ng ating Ama. Inadapt niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kasi gentle tayo Di ba? Mga hentil tayo. Ang ating orientasyon mula nung bata tayo hanggang ngayon ay we are pagans. Di ba? Mula sa fashion natin, sa kinakain natin, sa mga practices natin, we are Gentiles to the bone. Okay? At purihin na lang ang Panginoon at ngayon, tayo na sa Panginoon ay na-educate na tayo, no? Patungkol kung sino ang ating Diyos. Ngayon, ang salitang Redeemer sa Old Testament ay Goel. So, na-discuss na po natin yan last time. The Goel. So, yan ang tawag nila sa kinsman. So, si Jesus, hindi lang siya yung hindi lang siya yung relative sa atin, kundi nearest kin. Pinakamalapit. Kaya nga, kung tatanungin mo sa relationship natin, kaya sa Panginoon, ganun niya tayo inilapit sa Kanya. Tayo, sabi nga sa may Bible, ang layo-layo-layo natin sa Diyos. Pero yung ginawa ni Christ, talagang nailapit tayo to the point na si Christ ay naging nearest kin. The closest na kamag-anak. In ancient Hebrew custom, it refers to a kinsman redeemer, a next of kin. A person with specific legal, covenantal, and family responsibilities, rights, and duty, including, ano yung mga duty ng isang kinsman? Yung i-avenge ka niya, ipagtatanggol ka niya, pag-uusapan natin to sa separate session. Ang pagtutunan natin yung redeeming, kunyari, nalubog na yung kamag-anak sa utang o naging slave na siya, pwede siyang i-redeem nung nearest na kamag-anak. And then, yung balo, yung maiiwang balo, kasi sa kanila meron silang tinatawag na levirate marriage. Sa atin, hindi natin naiintindihan yun kasi nga pagan nga tayo Ito ay custom sa ancient Israel na batas ito ng Panginoon na kapag namatay yung isang lalaki at wala siyang anak sa kanyang asawa, yung sumunod na kamag-anak na binata ang magiging automatic niyang asawa, papakasalan din siya. Ganon po yung kanilang culture doon. Iyon po ay kultura na tinatag ng Panginoon. Ang purpose noon ay para wag mapuputol yung lineage. Wag mapuputol yon kasi hindi nila alam na saan lilitaw yung Messiah, kung anong tribe. Okay, so yun po yung batas na binigay ng Panginoon.
At nakita nga natin si Judah, yung example natin noong nakaraan. Si Judah, dininay niya yung kanyang yung kanyang manugang. Namatay yung panganay niya kasi si wicked. Tapos yung sumunod na si Onan, wicked din, pinatay din ng Panginoon. Tapos yung bunso, hindi binigay ni Judah kasi akala niya lahat ng papangasawa ng manugang niya mamamatay. So, tinago-tago niya yon. Tapos hanggang sa bandang huli, binindicate ng Panginoon. Nagkaroon din siya ng anak sa pamamagitan na ni Judah. Okay, siya na yung nearest kin Okay? Pero yun ay vindication ng Panginoon. Sa kultura natin, hindi natin naiintindihan. Pero sa kanila, it was godly. It was established by God. Okay? Ngayon, sa Deuteronomy, binasa rin natin ito ay review lamang. So kung ito nga yung kinikwento ko kanina, kung may namatay na at yung the widow ay hindi siya po pwedeng kumuha ng mapapangasawa outside. Kailangan within the relative. Yun yung batas ng Panginoon. So, siya yung magpe-perform yung nearest kin, yung pinakamalapit, either kapatid o pinsan, o kung sino man yung pinakamalapit, yun yung magiging next na husband ng widow. Para yung pangalan ng kanyang namatay na ay magpapatuloy. So, ipe-perform niya yung kanyang duty. Pero yung magiging anak nun ay nakapangalan hindi sa lalaki. Kung hindi nakapangalan doon sa namatay na na asawa. Okay? Okay, ayan. Upang ang pangalan ng kanyang kapatid ay hindi mabubura sa listahan ng Israel. Ngayon, kung ayaw, kunyari, ayaw niya yung nearest kin, ayaw niyang pakasalan yung kanyang hipag, so ngayon, haharap sila sa tribunal, yung elders of the court. Haharap sila. Kukunin ng babae yung sandalyas kasi yun yung kailang yun yung kailang mga token na itong nito ayaw niyang i-perform yung duty ng aking asawa. So in the presence ng mga elders. So mas makikita po natin yan mamaya sa kwento ni Ruth. Okay. So ang gagawin nun, duduraan niya sa mukha yung bayaw niya na ayaw mag-take ng responsibility. So, ayan po yung pinag-aralan po natin yan. So, in public, it is a disgrace doon sa lalaki na umayaw sa kanyang responsibility. Okay. Ngayon, doon sa kwento ng genealogy ni Jesus Christ, at ito yung makikita nyo sa aklat ng Matthew. Sabi, first chapter ng Matthew, makikita nyo yung saan nang galing si Christ. Itong mga taong ito, hindi naman sila yung mga talagang super righteous Mga makasalanan din sila tulad din natin. Na ang purpose niyan ay para yung makasalanang lahi ay i-redeem ni Christ. Tulad natin. Okay? So, alam naman ninyo si Abraham, si Isaac, si Jacob. Tapos, dumalo yung godly line kay Judah. Kasi siya yung nagbigay ng anak kay Tamar na kanyang manugang. And then, ang anak nila, ang pumalitan na pangalan, si Perez na yung anak ni Tamar kay Judah. Wala na yung pangalan ng mga magulang niya. Kasi wicked yung mga magulang niya. Okay? So, Judah, Perez na agad, yung apo. Apo na anak ni Judah. Okay. And then, si Hezron, si Ram, Abinadab, Nashon, Salmon, at Boaz. Ito, andito na po tayo magpo-focus ngayon. Yung kwento ni Boaz. Sino si Boaz? Ayan, pag-uusapan po natin yan. Dito kinuha yung lineage. Dito lumitaw ang Panginoong Yesus. Ito po ay royal line. Okay? Diyan lilitaw yung mga hari kay Judah. Di ba? Okay. So ngayon, paano nag-start yung kwento? Bakit si Ruth? Sino ba si Ruth? Sino si Boaz? So ngayon, nag-start yung kwento, sabi nasa natin kanina, na nagkaroon ng famine.
There was famine in the land, sa land ng Israel. At yung mga Ephrathite or taga-Ephraim na mag-asawa si Naomi at saka si Elimelech, so alam niyo naman, famine, walang tubig, patay lahat ng mga halaman, pati mga hayop, hirap makasurvive. Okay? Parang yung nangyayari ngayon sa Middle East, natutuyo ang tubig sa Middle East. Okay? Ang Euphrates, na-observe na yan, matagal na, napatuyo ng patuyo yung tubig sa Euphrates. Tigris, sa Syria, sa Lebanon, ngayon ang Iran, nagsasuffer sa walang tubig. Tuyong-tuyo ang mga dam. Hindi kayang isustain ang mga tao. Nangyayari din yan ng Old Testament eh. Okay? So ngayon itong si Elimelech at saka si Naomi, may dalawa silang anak. Si Chilion at saka si Malon. Okay? So dahil nga sa famine sa kanilang lugar, so nag-migrate sila sa Moab. The city of Moab. Alam naman ninyo ang Moab, ano? Ito ay mga arch enemy ng Israel eh. Nakakalaban ito ng Israel, kaya sinumpa ng Diyos yung lahing iyan eh. Pero nga dahil nga sa famine, nagpunta sila sa land of Moab. Actually, nagbigay pa siya ng batas na walang makakapasok na Moabite sa lahi ng Israel. Pero hindi ganoon nangyari sa kwento ni Elimelech at saka ni Naomi. Nung sila ay nag-migrate doon sa may land of Moab, ang unang-unang nangyari, nagkasunod-sunod yung tawag nating malas. No? Una, namatay si Elimelech, asawa ni Naomi. Then after that, nagkaasawa yung dalawang anak niya na si Malon at si Chilion. Nakapag-asawa sila ng mga Moabita. Yung ipinagbabawal ng Panginoon na lahi. Kasi kalaban nila yan eh. Marami mga kalaban ng ang Israel na mga Amalekites. Pag-uusapan din natin yan, magandang rin yan eh. May mga spirit kasi yan eh. Okay? Ang Canaanites na talaki natin dito, anong klaseng lahi yan? No? So bakit ganon? And then yung mga taga Ninive, na pag-usapan, anong klaseng mga tao yan. Okay. So ngayon, and then later on, nung nakapag-asawa yung kanyang dalawang anak na lalaki, namatay din pareha. Si Malon at si Chilion sa land of Moab. So puro balo na silang lahat. Si Naomi, yung dalawa niyang Moabita na mga manugang. So ngayon, dumating na yung tagpo na nabalitaan ni Naomi na medyo nakaka-recover na sa famine yung Bethlehem. Sabi niya, naisipan niyang bumalik na. And then kinausap niya yung kanyang dalawang manugang, uwi na kayo sa inyo. Kasi wala na akong maibibigay sa inyong anak. Alangan naman na maghintay pa kayo sa akin, makapag-asawa ako, matanda na ako. Hindi niyo na mahihintay kung sakali man magkaanak ako doon. Kasi nga yung culture nila eh. Yung kung ano yung susunod na iyon yung mapapangasawa nila. Kaso matanda na ako, sabi ni Naomi. Pero nag-iiyakan sila kasi nga napamahal na rin sa kanila si Naomi. And then, kinumbinsin ni Naomi, uwi na kayo. Kasi huwag na kayo madamay sa aking kamalasan. Parang ganun ang kanya sinasabi. Pero itong si Orpha, yung asawa ng panganay, nag-decide na bumalik na lang sa Moab. Pero itong si Ruth, na Moabita rin, ay napaka-determined niya. Sabi niya kay Ruth, despite na pinagtatabuyan na sila ni Naomi, na umuwi na kayo sa inyong mga magulang, may future pa kayo, pwede pa kayo maghanap ng asawa. Sa akin, wala na kayong aasahan. Okay? So, pero ang sabi ni Ruth, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. So nakita niyo yung faith ni yung faith ni Ruth. Bagamat Moabite siya, pagan, pero in-embrace niya yung faith ni Naomi. Okay? Parang tayo rin yung kwento niya actually. Tayo mga Gentile, tayo ay mga pagan to the bone.
And yet, by virtue of faith, no, na ibinigay ng Panginoon sa atin, we were able to confess our faith in Christ. Okay. For where you go, I will go. For where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. So sa madaling salita, sasama siya kay Naomi hanggang kamatayan. So ganun yung kanyang i-embrace niya ang lahat. Tatalikuran niya ang Moab for the sake of yung faith nila sa Panginoong Diyos. So sa madaling salita, nung nakita ni Naomi na talagang determinado na si Ruth, okay, sumama na siya doon. Pero si Orpah bumalik sa Moab. Ngayon, at ito yung batas against Moabite. Kasi nga yung naalala nyo yung sa Peor, yung mga Moabite ang hinire ni King Balak para i-seduce yung mga Israelita. So naibunsod sa pagkakasala, sa immorality at sa idolatry. Galit na galit ang Panginoon sa lahing iyan. Kaya ang sabi niya, walang Ammonite, walang Moabite na makakapasok sa assembly ng Panginoon. Even to the 10th generation, none of them may enter the assembly of the Lord forever. So, ganyang katindi yung galit ng Panginoon. Because they did not meet you with bread and with water on the way when you came out of Egypt, and because they hired against you Balaam, the son of Peor from Pethor of Mesopotamia to curse you. So, nakita nyo yan yung galit ng Panginoon. Ganyan din tayo. Tayo yung mga taong kinapupuotan ng Diyos. Alam nyo ba yon? Sinabi sa may Bible yan eh. We were enemies of God. Kasi yung ating evil culture, yung ating evil lifestyle, mas ino-honor natin ang kasalanan kaysa doon sa pagsunod sa Panginoon. Mas nag-enjoy tayo sa pleasure ng sin kaysa sa pleasure sa Diyos. Hindi ba ganyan-ganyan tayo? Kita mo yung habag ng Diyos sa atin. Kung paano tayo kinahabagan, binago niya ang puso natin, binago niya ang ating mga morality, binigyan niya tayo ng pananampalataya. Tinuruan niya tayong lumakad sa kanyang pamantayan. Yan ang mga biyaya ng Panginoon sa atin. Nagpakilala ang Diyos sa atin. Okay. So ngayon, ito na po si Boaz. Si Boaz ay malapit nilang kamag-anak. Pero hindi siya yung next kin. Closest relative siya, pero hindi siya yung next of a kin. Okay? Meron pa. At ito yung maganda rito. Mayaman si Boaz. Marami siyang lupain. And then, now Naomi had a kinsman of her husband and a man of great wealth, the family of Elimelech, whose name was Boaz. And then, sabi ni Ruth, na siyempre, bagong salta pa lang sila sa Israel, nabalitaan niya na siyempre kailangan nilang mabuhay. Wala na silang, kasi alam mo ang sa culture ng Israel, sa kailang tradition, pag namatay ka na wala kang anak, lahat ng property ay mapo-forfeit. Walang maiiwan sa'yo. So ganun na ka-desolate si Naomi. Wala na siyang asawa, namatay pa yung mga anak niya, wala nang tagapagmana, mapo-forfeit na siya. Ganyan-ganyan tayo. Ganyan ang ating kalagayan. Akala lang natin may claim tayo sa Diyos, pero wala na tayong claim. We forfeited all our claims sa Panginoon because of our rebellious life. Maganda ito kasi makikita ninyo paano yung ginawa ni Christ sa atin eh. Tayo ay bankrupt. Alam niyo ba yon? Bankrupt tayo. Ang tao religious lang, feeling close kay God, pero bankrupt siya. Wala siyang aasahan sa Diyos. Sinabi yan sa may Ephesians chapter 2.
You have no hope, hindi ka kabilang sa Commonwealth ng Israel, you have no God, wala kang future. Sinabi yan ng Panginoon. Pero kita nyo naman ngayon, dahil sa habag ng Diyos, ginawa niya tayong tagapagmana. We are so blessed. Amen? We are so blessed by God. Ginawa niya tayong, hindi lamang pinatawad yung ating kasalanan, pinagpala niya tayo. We entered into the blessings of God. Kaya hindi, maling-mali yung idea na maraming Kristiyano na parang ini-invite mo yung blessing. Parang sa mga Chinese, kailangan pa may pusang kumakaway. Halika, blessing. Prosperity, pumasok ka. That's nonsense. That is stupidity. Wala yung maitutulong sa pag-attract ng blessing. Kasi ang blessings ay nasa Panginoon. At ito ay binibigay niya sa kanya mga kinakahabagan. At tayo na mga hinirang ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon. In all aspects, pati generations natin kasama na sa blessing. Ginawa tayo ng Diyos sa tagapagmana. Okay? So si Ruth, maghahanap buhay sila, wala silang kakainin. So nabalitaan nila na kasi harvest time ng barley and wheat, so nagbaka sakali siya at napadaan siya sa isang bukid na kung saan may gumagapas. Ngayon, nagpaalam siya sa kanyang biyena na, sige, punta ka. Para meron, kasi matanda na si Naomi. Siya na lang po pwedeng magtrabaho para kay Naomi. At iyon naman ang kanyang dedication. Okay. So, may batas kasi ang Panginoon sa harvest. Kasi agricultural lang ang Israel. Merong batas ang Panginoon. Ang ganda ng mga batas nila, sa atin dito hindi. Alam niyo ba yung mga negosyante rito, greed ang umiiral sa puso. Kahit ngayong banking system natin, napaka-tyrant yan eh. Pag umutang ka dyan, wag kang maglo-loan kahit ngayong mga cards. Akala mo na very attractive, you can swipe your card anytime as long as meron kang Tapos pag nalabog ka ng utang, yan. Compounding interest, patong-patong. Walang patawad dyan. Ang bangko. Ilulubog ka niya sa utang. Pero sa Israel, tignan niyo yung batas, yung godly nation. Yung bansa na in-establish ng Panginoon. Meron silang law of harvest eh. Ito ay umiiral sa kanila. Sabi niya, kung kayo ay mag-aani, sabi ng Panginoon, wag ninyong aanihin na sa gilid ng field. Yun ay inilaan ng Panginoon para sa mga strangers, sa mga nangangailangan, sa mga walang hanap buhay. Nakita nyo, no? Kasama yun sa system ng economy ng isang godly nation. Meron talagang portion para sa mga mahihirap at nangangailangan. Tulad nila Naomi, wala na silang aasahan. Wala na silang bukid na aararuhin kasi patay na yung asawa nila at mga anak. Okay? Mapo-forfeit na yung kanyang mga property. So ngayon, nag-provide ang Panginoon para pati mga mahihirap ay may portion pa rin. Pero magtatrabaho sila. Hindi pinapakain ng Diyos ang tamad. Tatandaan niyo po yan. Galit ang Diyos sa mga tamad. Magtrabaho ka, pero nandyan, anihin mo, i-harvest mo. Pumunta ka doon sa bukid, mag-harvest ka. Kasi sa iyo yan, yung nasa gilid. Kung ano yung kaya mong i-harvest, bigay sa'yo ng Panginoong Diyos yan. Instruction ng Diyos sa mga negosyante. Ang mga lupain nila doon na hektarya. So isipin mo si Boaz, napakayaman yan. Ang daming, yan, may mga barley, may mga wheat, at may iba pa silang mga kahayupan. Yun yung kanilang, inventory of wealth eh. So another verse ay makikita natin sa may Leviticus din. So ganon, wag nyo nang uubusin, wag nyo sasagarin ng harvest. Iyon ay para sa mga needy, sa alien, strangers. At ang sabi ng Panginoon, I am the Lord. Ang ibig sabihin, ako ang may-ari ng lupa ninyo. Iyan ay pinahiram ko lang sa inyo. Kaya ang Israel, wala silang magawa dyan.
Pagdating meron silang jubilee year, pagdating ng 50th year, automatic yun, lahat ng mga slave, lalaya. Lahat na may mga utang, set free. Eh dito sa atin hindi. Kahit umabot ka ng 100 years, habulin ka ng bangko. Kukunin nila mga property mo kasi nga based on greed ang ating economic system. Ang ating justice system based on injustice. Kasi pagan tayo ungodly tayo. Kaya ang ganda ng ang gandang pag-aralan yung ang culture ng Israel kasi makikita mo yung godly nation. Kasi may batas na umiira sa kanila para ma-execute yung proper justice. And then, so nakita ni Boaz si Naomi, si Ruth. Tinanong niya yung katiwala niya, sino yan? Moabita po yan, kasama ni Naomi nung bumalik siyang ganon. And then, kinuwento na yung background. Siyempre, yung katiwala, nagtatanong kayo, taga saan ka pag kumukuha ka sa harvest? Iimbestigahan ka rin nila, tatanungin kung sino ka. Okay? Alamin yung mga whereabouts. So, kinuwento ni Ruth kung sino siya, sino ang biyenan niya. So, ngayon nakarating kay Boaz. And then, si Boaz naman naging mabait sa kanya. So, sabi ni Boaz sa kanya, o sige, manatili ka rito sa bukid ko, huwag ka nang pumunta sa iba pa. Dito ka na lang sa bukid ko. Hanggang sa matapos yung anihan. Kasi malaki mga lupain yan ilang araw ang mga harvest niyan. So, dito ka na lang. Manguha ka kung ano ang gusto mo, kung ano yung kaya mong kumuha ka. And then, sa sobrang bait ni Boaz kay Ruth, pati nag-provide siya ng pagkain, pag nauuhaw ka, dito yung mga servants ko, magsabi ka lang yung mga pagkain. So, tapos biniliran niya yung kanyang mga servants, wag mo siyang pagmamalupitan. Gawa niyo siya ng mabuti. So, ganun nga ang pinakita. And then, nagtanong si Ruth, sabi niya gano'n, why have I found favor in your sight? Ano naman siya, di ba? Bakit niyo po ako kinakalugdan? Sabi niya. That you should take notice of me since I am a foreigner, especially Moabites. Alam nila yung batas na yon. Bawal ang Moabita sa Israel. Pero naging mabuti si Boaz sa kanya. And then sinabi ni Boaz yung kanyang reason kung bakit siya naging Sabi niya, all that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me. Amen? Kasi nga yung faith niya, yung kanyang pag-alalay sa kanyang biyenan, sa kanyang katandaan, ay nakarating sa akin, sabi niya ganon. And how you left your father and your mother and the land of your birth, ang Moab. Tinalikuran niya. And became a people that you did not previously know. Diba? Doon, humanga si Boaz sa kanya. At sabi niya, may the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. And she said, I have found favor in your sight, my Lord, for you have comforted me, and indeed have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. Kasi sa culture ng Israel, ibang-iba kasi godly nation sila Pati yung mga katulong, hindi pinagmamalupitan doon. Yung slave nga maling-mali yung idea natin ng slavery. Sa Israel, merong slavery. Pero godly slavery. Tayo kasi, na-orient tayo, kaya negative tayo when it comes to slavery. Kasi nga, alam natin yung Western slavery Diba? Tyranny. Halos, kulang na lang, patayin nila. Lahat ng kung anong gusto nilang gawin sa nila. Rape nila, walang magagawa yung mga slave. Hagupitin nila. Sobra kasi yung tyranny ng mga ng Western na style ng slavery. Sa Israel, hindi ganoon ang slavery. Gustong-gusto yung mga slave nga pag may time ng Jubilee, papauwi na sila, di ba? Na sila pwede na silang umuwi. Ayaw na nilang umuwi. Kasi ang ganda ng pakikitungo ng amo nila. Mas gusto na lang mag-stay doon. Kaya ang gagawin ng mga master,
bubutasan yung tenga nila, lalagyan sila ng hikaw, palatandaan na ito ay slave na ayaw nang umalis sa aking mananatili na siya rito sa atin. Tayo ay slave ni Christ. Tyrant ba si Christ? Nakita nyo? Mali lang yung ating idea ng slavery. Okay, godly. Ang slave sa Israel, they have rights. They have properties. May sweldo sila. Basahin nyo ang culture ng Israel. Godly kasi, in-establish ng Panginoon. Okay. Pero property ka. Pag nabili ka, pag ang slave kasi property ka ng amo mo, pero may batas ang Panginoon na bawal pagmalapitan yung kanyang mga slaves. Pakikitunguhan nila ng maayos yun. Okay. So ngayon, at nung umuwi na si Ruth, siyempre, dami niyang harvest, ang dami niyang nakuha. Tuwang-tuwa si Naomi, o kinumusta. So saan ka na po, ay doon po sa may, sa land ni Boaz, gano'n-gano'n. And then sabi ni Naomi, alam mo ba, yan ay nearest relative natin yan. He is one of our closest relatives. Amen. So kinuwento niyang gano'n, and then at yamang alam nila yung levirate marriage. Aware sila, they are fully aware. Kitang-kita niya sa may kwento ni Ruth. At sabi ni Naomi, nung nabalitaan niya na si Boaz at yung kindness ni Boaz na ine-extend kay Ruth, sabi ni Naomi sa kanya, ganito, sabi niya, my daughter, shall I not seek security for you? Siyempre, bilang biyenan, gusto niya rin na ma-establish yung future niya. And knowing yung levirate marriage, knowing yung batas na yon na kailangan siyang pakasalan ng nearest relative, sinabi niya ito kay Ruth, that it may be well with you, now is not Boaz our kinsman, with whose maids you were? Behold, he winnows barley at the threshing floor tonight. So sabi niya gano'n, ngayong gabi, mag-ano sila ng barley, winnow, yung ano sila ng mga palay, parang i-separate yung ipa sa grain. So mapapagod siya. So ganito ang gawin mo. Maligo ka, wash yourself before, and anoint yourself, and put your best clothes. And go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. So matapos nilang, siyempre, pagod dyan sa bukid, nagwino ng mga ani, mapapagod dyan. Tapos sa gabi, magiinuman siya, bagsak na. Si Boaz, nakatulog na siya doon sa may kanyang sa barn. And then, dahan-dahan na pumunta nag-sneak si Ruth. Ayun ang bili ng kanyang, kasi kultura nila yun mga kapatid, walang mali siya doon. It was a godly culture. Hindi katulad ngayon text pa lang hindi pa kayo nagkikita Grabe yung immorality ngayon. Sa kanila, kita mo, napaka-barangal. Walang mali siya. Talagang iginagalang nila yung kasal. Ginagalang nila yung kultura ng na sinet ng Panginoon sa kanila when it comes sa courtship. Ngayon, nag-boyfriend pa lang, halos hawak na lahat ng parte ng katawan. Amen. Wag ganon. Hindi siya maganda. Okay? Kaya nga tayo holy Separated tayo sa mundo. Tinuruan tayo ng godly culture ng Panginoon. Maging marangal ang iyong layunin sa pag-aasawa. Ang mga lalaki, hindi dapat sila mapag-take advantage. Ganon din ang mga babae. Hindi rin dapat na masyadong relax na hayaan na lang na nahawakan siya na kung ano-anong bahagi. Hindi siya maganda. Hindi siya fit para sa isang godly people of God. Sabi gano'n, maligo ka, anoint yourself, ibig sabihin,
talagang nakadress, no? Para sila yung sa kanila, reband yan ng unang panahon eh. Yan ng pampakinta, pampadulas, ganon. Ganon sila magano noon. Nakasuot siya ng maganda at dahan-dahan siyang pumunta. Inabangan niya, inobserbahan niya si Boaz hanggang sa makatulog, saka siya pumunta doon. And it shall be when he lies down that you shall take notice of the place where he lies, and you shall go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. O yun ang gagawin mo. Pag nakatulog na siya, kunin mo yung sandalyas niya. Alam nila yung culture na yon. Na ibig sabihin, pakasalan mo ako. Okay, naalala nyo kanina, di ba, yung batas na yung pag ayaw pakasalan, papakita yung tsinelas sa public, sa mga elders. Etong taong ito, ayaw kong pakasalan. Hawak-hawak yung tsinelas. So yan ang kanilang way of courtship pagdating sa when it comes to kinsman redeemer. Kukunin yung sandalyas lang, ganun ha, hindi yung para magpapabango, parang mahalimuyak ang amoy, maakit sa akin, hindi ganun yun. Ibig sabihin yun, pakasalan mo ko. Kasi ikaw yung aking nearest relative. Di ba? Ibang-iba sa di ba? Ibang-iba sa kultura natin. And then, ganun nga ang ginawa ni Ruth. So, nung matapos kumain, natulog na si Boaz, and then, pumunta na siya, kinuha niya yung sandalyas. Habang, in the middle of the night, that the man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. Nagising si Boaz. At nung nakita niya na tinanggal yung kanyang sandalyas, naintindihan niya exactly kung ano yun. Kaya ang sabi sa kanya ni Boaz, sino ka? Sabi niya, I am Ruth, your maid. So spread, sabi nga noon, spread mo sa akin yung covering mo, yung mantle, yung kumot. Spread mo sa akin yung for you are a close relative. Ibig sabihin, pumapayag ka. Pumapayag ka na mapapangasawa mo ako. So, in-spread naman ni Boaz. Okay. Pero, kita niyo yung mga dialogue ha. Tingnan niyo yung mga dialogue. Then he said, may you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first by not going after young men, whether poor or rich. Now, my daughter, do not fear. I will do for you whatever you ask. Kasi yun ang ibig sabihin nun, yung gesture na yun. Pakasalan mo ako. Gagawin ko yan kung ano mang hiningi mo sa akin. For all my people in the city know that you are a woman of excellence. Virtuous woman. Amen. Amen. Sino po ba dito mga virtuous woman? Tuwing Mother's Day, favorite yan, makikita mo yan sa internet. Okay. Now it is true that I am a close relative, sabi ni Boaz. But there is a relative closer than I. Okay? So siguro isang pinsan din nila na siya yung mas malapit. Okay? So siya parang lumalabas na parang second cousin siya. So merong first cousin. Remain in this night, and when the morning comes, if he will redeem you, good, let him redeem you. But if he does not wish to redeem you, then I will redeem you. Wow. So nakita niyo yung kindness ni Boaz. Actually, ganyan-ganyan si Christ sa atin. Pinipicture ni Boaz. Yung kanyang willingness na i-redeem tayo, kahit na bankrupt tayo, kahit na rebelde tayo, kahit enemy tayo ng Panginoon. He is very much willing na i-adapt tayo, ma-connect tayo sa Diyos. Okay? Ano ba? Walang condition Ano nga bang meron sa atin para maging kaakit-akit tayo sa Panginoong Yesus? Meron ba? Unang-una, hindi kanya kabag-anak. Pangalawa, pagan ka. Yung ating kultura, ungodly. And yet, kita mo yung kindness ng Diyos.
pinili niya pa rin tayo. It is not because of us, but because of Him. Amen? Yun yung mga truth sa gospel. Okay, so, sige, manatili ka lang dito hanggang morning. So, nung madaling araw na, umalis na si Ruth nang walang nakakita. Okay, pero walang nangyari nung gabi na yon. It is just a gesture. Parang proposal, wedding proposal. Yun nangyari. Amen? Godly. Amen? Andiyan na sa tabi mo yung babae. Pero hindi niya ginalaw. Amen. Kasi they follow yung godliness. Now, eto na. The following day, nagpunta si Boaz doon sa may gate of the city, and then nakita niyang napadaan yung kanyang pinsan. Yung closest, yung next of kin, dumaan. So siya siya dapat yung tutubos kay Ruth. Then nag-usap sila. Sinabi niyang gano'n na dumating yung asawa, yung balo ng ating kamag-anak na si Elimelech. Ngayon, nandito tayo sa harapan ng mga elders. I-redeem mo. I-redeem mo si Ruth at saka si Naomi. And sabing gano'n, kung ayaw mong tubusin, ako ang tutubos. Sabi niyang gano'n. So may formal agreement sila. And then Boaz said, on the day you buy the field, kasi pag pinakasalan niya si Ruth, mare-restore yung bukid, no? At tignan niyo yung kung ano yung mangyayari, ano yung implication pag pinakasalan nung nearest kin si Ruth. Ang unang-una, magpapatuloy yung lahi, yung angkan ni Elimelech. Okay? Magpapatuloy yon. Hindi siya mapuputol. Mananatili yung kailang property. Plus, yung property ni Boaz. Okay? Mapupunta sa kanila. Magiging common nila yon. Kay Boaz pa rin yung pero na-share na. Kumbaga sa biglang yaman. Tutusin, biglang yaman si Ruth at saka si Naomi. Nanalo, parang tawag natin, nanalo sa wedding. Nanalo sa lottery. Diba? Sino ba yung tumatawa ng wedding dito? Ano ba yung winning ball ngayon? Okay. So, ganun At, pero papakasalan niya yung pati yung balo. Okay. Kaya sinabi niya rito, and he said, I will redeem it. And then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also acquire Ruth the Moabites, the widow of the deceased, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance. So tatandaan natin, hindi lamang inheritance ang pinag-uusapan dito. Yung lineage ni Christ, kung saan siya lilitaw. Iyan yun yung lahi nila Di ba? Si Tamar, isang Canaanite, napili ng Diyos na maging daluyan ng lineage ni Christ. And then another gentle woman, Moabites, enemy pa ng Diyos. Pinili ng Diyos. Wow! Exactly ganun tayo. Kaya kung aakalain mo may claim kayo sa Diyos, ang claim lang natin si Christ. He is our ultimate inheritance. We are blessed by God through Him alone. Amen. Tatandaan niyo po yan. Kasi tayo, ganyan-ganyan tayo, bankrupt tayo. Pero, sabi nga ng kanta, bagamat tayo'y mahirap, naging mayaman tayo because of Him. Exactly yung kwento niyon. Okay? So ngayon, tumanggi yung nearest kin. Sabi niya, I cannot redeem it for myself because I would jeopardize my own inheritance. Kasi alam niya yun na yung kanyang ari-arian ay may babahagi kila Naomi. Ayaw niya. Ibig sabihin, ayaw niyang i-share yung So, redeem it for yourself. You may have
the right of redemption, for I cannot redeem it. So, now, this was the custom. So, kukunin yung sandals, di ba? Naalala nyo yan, no? Kukunin yung kinuha niya yung, ni Boaz yung sandal, at binigay naman sa kanya, at pinakita yon sa harapan ng mga elders. So, ganon. So, the closest relative said to Boaz, buy it yourself, and he removed his sandal. Then Boaz said to the elders of all the people, You are witnesses today that I have bought from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Malon. So, parang binili niya rin, no? Parang binili niya yung mga lupain nila by his own property. Amen. Ayan ang significance ng salvation natin kay Christ. Naging mayaman tayo. Ang kayamanan natin, hindi siya nakabase sa material things o in monetary terms. Tayo ay naging mayaman kay Christ in all aspects of life, in this present time and in the world to come. Moreover, I have acquired Ruth, the Moabite, the widow of Malon, to be my wife, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance. So, ang pangalan ng magiging anak ni Ruth ay pangalan ng deceased. Okay? So that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the court of his birthplace. You are witnesses today. And then sabi ng mga tao, sabi ng mga elders, natuwa naman sa kanya. Sabi, all the people who were in the court and the elders said, we are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah. Ito yung asawa nila ni Jacob, remember. Matulad siya, yang si Ruth ay maging katulad nawa ng mga godly mothers na nag-build ng Israel. And may you achieve wealth of Ephrathah and become famous in Bethlehem. Moreover, may your house be like the house of Perez. O yan, yung si Perez, yung anak ni Tamar. Okay? Through the offspring which the Lord will give you by this young woman, Ruth and Boaz, Mary. So, kinasal sila. O, di ba? Ang ganda ng love story nila, no? Di ba? Napaka-honorable. Godly. God-fearing. Amen? How I wish yung mga next generation ay kakasal ko dito. Honorable. Pag humarap kayo sa Panginoon, honorable. Di ba? O yung mga kuya-kuya ninyo, sila Marivic nung kinasal, honorable. Di ba? Sila, yung mga ibang mga kuya ninyo. Naghintay. Hindi nagmadali. Worse pa, yung iakakasal na buntis na. Mahiya tayo, ha? Please lang. Pero kakasal ko pa rin naman kayo kahit lang pero mag-uusap tayo. Para wag na uli maulit yan. Iwanan na natin yung pagiging ungodly natin. Diba? Pag may bibinyagan, itatapat pa sa piyesta. Wag naman na. Maging Kristiyano kayo, pwede naman ibinyagan yung bata kahit walang handa eh. Ba't pa kinakailangan pa handa, iniisip nyo. Sasabay nyo pa sa mga kapistahan. Wag ganon. Baguhin natin, magbago tayo ng pamantayan. Kasi Kristiyano tayo eh. Mga anak tayo ng Diyos. Okay. So, Boaz took Ruth and she became his wife. And he went into her. And the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Then the woman said to Naomi, wow, siyempre, pinakamasayang lola yan, si Naomi. Di ba? Kung kayo ay kung may masayang lola dito, mas masaya si Naomi. Di ba? Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today. Wow.
And may his name become famous in Israel. Yes, nangyari yan. Akala mo mga simple wishes lang, ano? Pero yan ay mga prophetic words. Talagang magiging famous talaga yung mga anak na yun kasi dyan nilitaw si Christ eh. May he also be to you a restorer of life and a sustainer of your old age. O di ba? Si God ang naging sustainer natin hanggang sa pagtanda natin. Huwag kayong mag-alala sa pagtanda. Di ba? Pag tumatanda tayo, dumadami na yung mga sakit natin, naramdaman natin. Pero alam niyo bang pangako ng Diyos sa matatanda? I will be your God even in your old age. Wow. Di ba? Sasamahan tayo ng Panginoon. For your daughter-in-law who loves you is better to you than 7 sons has given birth to him. And then Naomi took the child and laid him in her lap and became his nurse. And the neighbor women gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. So they named him Obed. Sino si Obed? Siya yung tatay ni Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni King David. Wow. Di ba? So ito yung last verses ng chapter 4 ng Ruth. So, si Perez, yung anak ni Tamar, si Hezron, si Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz. Tapos si Obed. Tapos si Jesse and David. And then ipinagpatuloy yan sa may Matthew. Oh, yan, di ba si King David na. So, pinagpatuloy pa ito sa may Matthew chapter 1 na makikita ninyo na si Joseph at saka si Mary ay parehas na galing sa royal line. Parehas silang Judah. Talagang heir sila ng throne, kung tutuusin. O, akala nyo, parang, di ba, ang kwento ay para lang silang mga karpentero, di ba? Pero nasa royal line sila. Kita mo si Joseph, kung saan pinanganak si Jesus Christ. And even si Mary, parehas sila na nasa royal line. So ito po yung kwento, no? Si Solomon, anak ni King David. Tapos si Rehoboam, Abiha, Asa, Josaphat, Jotam, Asa, Hezekiah, Manase. Yung mga iba dyan, mga wicked king na yan. Yung mga godless, si Josaphat, si Amon, si Josiah, godly yan. Tapos after ni Josiah, pinutol na yung lineage ng king. Si Jeconiah, evil yan eh. Pero dyan ang galing ang Panginoong Yesus. Sa lineage na yan. Yan ay mga royal king yan. Mula kay David. Puro king yan ng Israel. Nasa royal family sila. Ngayon, alam nyo ba yung monarchy ay kinurse ni God kay Jeconiah. So, ibig sabihin, pinutol na ng Panginoon yung karapatan nila na maging monarch. Kinurse ni God kasi wicked yan eh, si Jeconiah. Tignan nyo yung nangyari kay Jeconiah. Sinabi ni Jeremiah, O land, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, write this man down as childless, a man who shall not succeed in his days. For none of his offspring shall succeed in sitting on the throne of David and ruling again in Judah. Pinutulan ng Panginoon. Parang naalala nyo yung kay Eli, pinutol ng Panginoon yung pagiging priesthood. Pinutol ng Panginoon, inilipat ng Panginoon sa iba. Ngayon, naputol na yung royal line na yan, yung pinakita ko sa inyo kanina, naputol na yung monarchy because of Jeconiah. Pero, kita nyo yung ginawa ng Panginoong Yesus. Di ba? Siya yung last king ng Judah. And then, ito na po yung mga sumunod na mga naging lineage. O si Joseph. Pero, bagamat si Mary at si Joseph ay parehas lang nasa royal line, hindi yun ang pinagbasihan ng Diyos kasi kinurse niya na yun eh. Yung pagiging yung monarchy, kinurse niya na. So, Matthew records the genealogy of Joseph while Luke accounts the lineage of Mary
both descendants from royal family. Even then, their union could not produce a king because the royal lineage were cursed. Amen. Bagamat, sila, kung pag titignan mo sa biological, sa lineage, karapat-dapat sila, pero pinutulan ng Panginoon eh. Di ba? Ibig sabihin, ang magiging hari ay galing sa langit. Amen, si Jesus Christ. So God becomes the Goel, the Redeemer. Only God can give life to the cursed royal line and to the barren womb of Israel and restore the inheritance of the saints in Christ. So, kaya nga nung nai-pronounce, kay Mary, the Holy Spirit will come upon you in power of the Most High, will overshadow you. Therefore, the child to be born was called Holy, the Son of God. Yan po ay title ng isang royal. A royal title. Yan po ay title ng isang hari. The Son of God, the King of Kings, and the Lord of Lords. Amen? Yung patay na monarchy, nabuhay kay Jesus. At alam nyo ba ang impact nun? Yung ating union kay Christ, alam nyo ba ginawa tayo ng Panginoon na prince and kings sa Kanya? Alam nyo ba kayo ay mga royal people? Because of Christ. Tignan ninyo yung wonders ng Bible. Mula sa rags, mula sa poverty, mula sa kawalan. Paano ka tinubos ng Panginoon? Yung ginawa kang anak. Ano ang ibig sabihin ng anak ng Diyos? Mga tagapagmana. Kung si Jesus ay King of Kings and Lord of Lords, kaya nga tayong tawag sa atin, Kings and Princes of the Lords, of the Lord. Parang hindi kayo excited, Parang walang dating sa inyo. Parang walang nothing excited. Masaya ba kayo? Ilag niyo isipin na, sino kayo? Sino tayo? Sino ako? We are nothing. But Christ became poor that we may become rich. Naging mahina siya upang tayo lumakas. Inabandon ni Christ yung kanyang throne sa heaven upang magpakababa sa lupa upang tayo itaas niya. Ginawa niya tayong royal family. Congratulations, kings and princes of the Lord. Tandaan niyo po yan. Kaya, huwag ninyong i-equate yung inyong kabuhayan ngayon sa life na binigay ng Panginoon. Minsan ganyan, pag wala kang pera, pag may sakit ka, nagsaself-pity ka, kawawa naman. Hindi ka kawawa, anak ka ng Diyos. Prinsipe ka eh. You are kings. Nung kinoronahan ni God si Jesus Christ, kasama tayong nakoronahan, lahat ng associated kay Christ, lahat ng united kay Christ. Kaya nga ang tawag sa atin, co-heirs. Tagapagmana. Sabihin mo nga sa katabi mo, tagapagmana ka. Tapos sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mag-self-pity. Amen. Kita ninyo sa kwento nila Ruth, akala mo parang may mga kanyang personal struggle lang pero ang mind ni God nagtatranscend sa lahat ng ating situation. At ito yung fruit ng gospel. Ito yung mahalagang taglay-taglay natin mga kapatid sa ating mga puso. Huwag niyong kakalimutan yung mga katotohanan ito. Nawa, pagkatapos ng preaching na to, para bang notebook lang sa high school na, tabi ko na yan. Tapos nakalimutan mo na. Lahat ng mga written sa may Bible ay testimony of God of what is reality. This is reality. Amen. For your maker is your husband. Wow, di ba?
Your Maker is your husband. The Lord of hosts is His name. And the Holy One of Israel is your Redeemer. Si Jesus Christ yan eh. The God of the whole earth, He is called. For the Lord has called you like a wife, deserted and grieved in spirit. Ganyan-ganyan tayo eh, parang si Naomi. Like a wife of youth when she is cast off, says your God. But for a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather you. In overflowing anger for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I have compassion on you, says the Lord your Redeemer. Amen? Minahal tayo ng Panginoon ng everlasting love. Try to meditate that word. Everlasting love. Ganyan tayo minahal ng Panginoon. Amen? So, we are like Tamar and we are like Ruth na mga Gentiles. Kinapupuotan ng Panginoon and yet integrated sa kanyang commonwealth through His covenant in Christ. Hopeless, miserable, perishing, in great need of a Savior, a Redeemer, who will deliver us from shame and grief, and one who could give us eternal inheritance. So ganyan kalawak yung tinanggap natin kay Kristo. Hindi lamang yung napatawad yung kasalanan natin. Hindi lang sa ganyan. Binuhay yung patay. Naging tagapagmana ka. Yumaman tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.